isang magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! A blessed Sunday, everyone. Good morning po. Ayun, gising na po lahat. Amen. Hallelujah. So, yun nga po, no, araw-araw po, no, isang mapagpalang umaga. Amen. It's always a blessed day. Amen. A favored day. A happy day, a good day. Amen. And there's always a day, or there's always a reason, amen, to rejoice. Amen. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. And nung minsan po, no, nabanggit po ata sa preaching na magbabermansa daw po niyan. And exactly next week po, no, September 1, no, bermansa po. Amen. So, makakakita na po ulit tayo ng mga parol. Makakarinig na po ulit tayo ng mga Christmas songs because Philippines celebrate, no, the longest, no, Christmas celebration, no, in the world. But yun nga po, no, gaano man kabilis or kabagal yung daloy ng oras, daloy ng panahon, amen. Ang presensya ng ating Panginoon ay constant, amen. His faithfulness will always be constant, ano man yung sitwasyon na maranasan natin. Amen. So, knowing Jesus in an experiential way, no, tunay nga po na tayo ay patotoo, no, kung sino si Lord sa buhay natin. And I want to be a testimony, amen, a witness of how good God is, no, sa buhay ko. Amen. And gusto ko lang po i-share, no, very quick, no. So, nung 2021 po, no, allergies po ako. In English po, they are called hives. But in Kapampangan po, in Awas na po, talagube. Kung baluyo po reta. So, magatal na po talaga dito. E nalila talaga tolerable ang gatalda. Amen. And nung 2024 po, to cut the long story short, no, inatake na naman po ako ulit ng allergies ko. And then, pumunta po ako sa mga dermatologists. 2 dermatologists po yung pinuntahan ko. And sabi po niya na, Jonathan, sabi niya, these allergies are already 6 weeks, sabi niya. And these are already chronic, no? Ibig sabihin po parang they already live inside my body, sabi niya. They are already parang nasa katawan ko na, sabi niya ganyan. But when the doctor said, no, that these are already chronic, sabi po ng spirit ko, no, don't listen to her. Hindi naman po dinidisrespect ko yung doctor ko, no. But what I mean, no, my spirit is telling me, no, that I am well, no, that I am healed, no. And mas higit pa na totoo yung sinasabi ni Lord, no, sa buhay ko. And then one time po, no, nangati po ako ulit. So the allergies attacked me again. And then my ego, no, is telling me, ba't di ka kaya mag-Google? Sabi niya. So nag-Google niyan po ako, no. So ano po yung causes ng mga allergies ko? And then belugsay kaya po yung cellphone ko kayang kaman, kasi yung ikit ko po, nano-nanong information na bakit ning Google ka na ako. Ating ko po ka nung cancer, ating ko po ka nung tumor, ating ko po ka nung autoimmune disease. So, nano-nano po linom kayang utak ko talaga. And talagang it creates so much fear, no, sa mind ko na hindi ako aware na yun na pala yun na may meditate ko. No? And then, nung day din pong yun, no, nung gabing din pong yun, no, sa personal time ko kay Lord, no, nireveal niya po sa akin yung verse na to. In Philippians 4:8 AMP version, sabi niya, finally, believers, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things, center your mind on them and implant them in your heart. Amen. So when Paul said that, no, alam ko po na sinabi niya, no, na you don't have to be parang lagi kang positive outlook sa buhay mo, no? Parang hindi niya sinabi na you have to think positive. Yes, it is important, no? But let the word of God, amen, implanted, no, in the center of our hearts, in the center of our mind, amen. And sabi po niya, no, think whatever is confirmed by God's word, amen. And it is written, no, that by His stripes, amen, we are healed, no? It is written, amen, that no matter what happened, no, God will never leave you nor forsake you. That is confirmed by the God's word, no? Kaya, yun po, no, yun po yung talagang ni-reveal ni Lord sa akin and namulat talaga ako na let's always think, amen, whatever it is written, whatever is confirmed by God's word. And truly, no, yun po yung lalabas, no, sa action natin, no, sa decision natin, God will guide us, amen. Siya yung magsisilbing light guidance natin, no, so kung ano man po yung gagawin natin, no. Kaya, tunay nga po, no, that
God is really good, no? Na may mga sitwasyon na napaka-dilim, no? But yung mga salita na yung patuloy na magbibigay ng buhay, amen, ng liwanag, no? Sa buhay natin, amen. God is really good, so let's stand and praise the Lord. Hallelujah! You, you know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you, 'cause I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Give him his You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you, 'cause I am devoted to you. King of Majesty, I had one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. God deserves to be praised. Amen. He deserves to be glorified. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. My King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. For the last time,
we will say, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. This is our testimony. Hallelujah. We praise your name in this place, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Come on. Oh, we praise, we praise, we praise. We say, I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But it's a miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. I see signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. It's a miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. All our praise belongs to you forever. Come on, say. This is my testimony from death to life. This grace will roll my story. I'm testified. My Jesus Christ the righteous. I'm testified. This is my testimony. This is my testimony. Sons and daughters, come on. Brought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Say, oh, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from there tonight. This grace rewrote my story. I'm testified. My Jesus Christ the righteous. I'm testified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Come on, sing and praise Him. Say, if I'm not dead, you're not done. Greater things still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things still to come. Oh, I sing it. If I'm not dead, you're not done. You're not done, and you're not. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things still to come. Oh, I believe. My praises are forever me. Yes, say, this is my testimony from death to life. This grace rewrote my story. I'm testified. My Jesus Christ the righteous. I'm testified. This is my testimony, and I'm alive. This is my testimony from death to life. This grace rewrote my story. I'm testified. My Jesus Christ the righteous. I'm testified. This is my testimony, and I'm alive. This is my testimony from death to life. This grace rewrote my story.
continue to testify about your faithfulness. Thank you for your saving grace, Jesus. Thank you for making us testimonies of your good, good glory. Thank you, Jesus. We seek you. We choose to fix our eyes on you over any circumstance. We choose to see your holiness. Better is one day in your courts, O King, than 1,000 elsewhere. Oh, glorify your holiness, Jesus. Holy, holy God Almighty, the whole earth's full of your glory. And generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. Will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. One who are free, sing this. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. We sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Sing that name, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Holy,
your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, give glory to the King. I give glory to your name, Jesus. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, great name. You're greatly to be praised. Oh, we exalt that name. Oh, we give glory, glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Everybody sing. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, sing it from your heart to the King. For your name is great and greatly to be praised. Give glory. I give glory to your name. I give glory to your name. As we sing with the angels for the holiness of our King. Glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For the last time, say it to the King for your name. For your name is great and greatly to be praised. Ooh, sing. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. We cry holy, Hallelujah. holy to your great name, Jesus. We give glory to the King. Oh, glory to your name. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. We give glory to your name, O Lord, because your name is great. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang kanyang dakilang pangalan. Sapagkat ang pangalan lamang ng ating Panginoon ang higit sa lahat. Oh, hallelujah. Pupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin at itinataas sapagkat dapat kang tumanggap ng papuri at pagsamba ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga na ito ay dakila dahil patuloy nitong binabago ang aming mga buhay. Ang aming mga pananaw na dati naming nakagisnan, Panginoon. Salamat dakilang Diyos dahil kami po'y hinango mo sa panlilin lang ng kaaway sa aming mga buhay at dinala mo po kami sa liwanag ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil kami po'y namumuhay ayon sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po dahil po ang aming nilalakaran ng aming landas, Panginoon, ay binigyan mo ng liwanag sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong napagbubulayan. O purihin ka, Panginoon.
Salamat po sa iyong mga salita na maihahayag sa umagang ito. Sapagkat ito, Panginoon, ang patuloy na makapagbibigay sa amin ng buhay at lakas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil sa buhay mong inialay para sa amin, Panginoon. Tunay nga na kay dakila ng iyong pag-ibig, Panginoon. At ito po'y hindi nagbabago. Patuloy, Panginoon, ang aming mga buhay sa bawat araw ng aming mga buhay ay ikaw ang aming kasama. Dakila ka sa lahat. Higit ka sa lahat. Makapangyarihan ka, Panginoon. Ikaw noon, ngayon at bukas at magpakailanman, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay patayo lang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh, hear the praises of your people, O King. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, Jesus, for your name is great and greatly to be praised. Amen. His name is great and greatly to be praised. And that name is Jesus. Praise God. Sa praise and worship pa lang, na high na yung ating spirit. Amen. Na-stir up na yung ating faith. Mamaya pa kaya sa salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Amen. Okay, nasa bahagi po tayo ng pagkakalo. By the way, congratulations po sa ating YBS High School Department sa kanila acquaintance party kagabi sa EMT. Thank God for the victory and salamat po sa lahat ng mga guro, coordinators, and staff ng YBS. Amen. EMT, thank you sa EMT, sa masarap na pagkain at sa venue na napakaganda. Amen. So, ma-share ko lang po yung ating pong school ngayon, yung YBS, ay nag-a-apply for ESC, Education Subsidy Contracting. Tama? Under po yon ng PEAC, Private Education Assistance Committee. Hindi ako nagkakamali. Ano po? So, ito po ay pag-upgrade din ng standard ng ating paaralan. At dahil nag-upgrade po tayo, siyempre marami silang mga requirements. Okay? So, meron po tayong tinatawag na mga examples of compliance evidence. So, kapag nag-submit po kami ng mga reports o nag-post kami doon sa website ng AIS, no, kailangan po kaming magpakita ng ebidensya kung tama ba yung aming mga sinasabi doon. No? Tama ba yung mga sinasabi namin about sa mga guro, about sa physical facility natin, about sa governance ng school? Okay? Maraming areas yon, 9 areas. Okay? So sa bawat area, magsasubmit kami ng evidence. Okay? May relate ko lang po. Sa ating pong buhay Kristiyano, okay, habang lumalalim tayo sa pagkaunawa, sa pagkakilala sa Diyos, meron pong mga ebidensyang nakikita. Di po ba? Merong mga evidence na nakikita sa panlabas. Okay? Para masabi natin na talagang kakilala na natin ng Diyos,
Kakilala na natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Alam na natin ngayon ang posisyon natin sa harapan ng Diyos. Meron pong ebidensya. At isa po sa mga evidence na yon ay ang pagkakaloob. Yes, aminin man po natin o hindi, o tanggapin man natin o hindi, isa po yon sa mga evidence that we are intimate with God, that we have a deeper understanding and knowledge of our God. Nakakilala na natin ang Diyos ngayon sa buhay natin. At purihin po ang Diyos sa atin po na mga naririto, I believe, sa bawat salita na napapakinggan natin, patuloy nating nakikilala kung sino ang Diyos, di po ba? Kung sino si Jesus, lalo na sa quarter na to, kung sino si Jesus sa buhay natin, yung kanyang finished work, kung ano ang nagawa ng kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Ngayon nakikita na natin that we are no longer under curse. Wala na po tayo sa ilalim ng sumpa, kundi sa ilalim hindi na tayo nasa ilalim ng sumpa, kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya o pagpapala, blessings. Di ba? Nasa ilalim na tayo ng blessings. Abundance. We are now under grace. We are now under the favor of God. Ang pabor ng Diyos ay nasa buhay na natin. And we are already free from worries about money. Diba? Hindi na, kung lumalalim ang ating pagkaunawa sa Diyos, nawawala, nag-fade yung ating pag-aalala sa kung anong kakainin natin bukas, kung anong pambabayad, saan tayo kukuha ang pambayad ng kuryente o pag-e-enroll. Naalis na yon, nakafocus tayo ngayon dun sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin at kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya po sa ating pagkakaloob, nawa po sa ating pagbibigay, ang makita ng Diyos sa puso natin ay kagalakan, kalayaan, malaya na tayo dahil yun nga po sa tinapos na gawa ni Kristo, pinagpala na niya tayo, Iniisip ko kasi yung inawit natin kanina na may gagawin pa. Pero ang totoo, ginawa na ni Kristo ang lahat. Okay? Ginawa na ni Kristo ang lahat at nasa sa atin lang kung paniniwalaan po natin yung kanyang ginawa. Okay? Nasa sa atin po kung paniniwalaan natin na tayo'y pinagpala na. Okay? Faith lang po. Okay? Ang siyang tinitignan ng Diyos sa puso po natin. Okay? Sa ating pagkakaloob, nawa po magkaloob tayo ng may kagalakan, may pananampalataya sa ating mga puso. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami ay makakapagkaloob sa iyong gawain. Salamat, Panginoon, na sa aming patuloy na pagkaunawa at pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Nagbabago din po ang aming mga pananaw patungkol sa pagkakaloob. Kami ngayon, Panginoon, ay malayang nagkakaloob, mayroong pananampalataya sa aming mga puso dahil nauunawaan na po namin kung ano ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po kami iyong pinagpala. Salamat po kami ay nasa ilalim na ng iyong biyaya, ng iyong pabor, ng iyong abundance sa buhay po namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I'll live for you, 'cause I am devoted to you. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat and nais lang po natin batiin yung mga bagong dalo po sa church natin. So, welcome po to Mr. Kevin Banluta. Nasaan po siya? Mr. Kevin. Ayun po siya, nasa right side po. Then si Miss Shania Santos. Tumayo po tayo. Ayun din po sila. And si Miss Shala Manlangit po. Nasaan po siya? Amen. So, palakpakan po natin sila and tayo pong lahat ay tumayo. Let's welcome each other. Let's greet each other. Hallelujah. Just you are the Savior of my
give it to my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. So bago po ako umakyat, ilang beses sinabi ng anak ko, huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Kinakabahan ka? Oo. Praise God. So wala po ang aking tungkod ngayon, yung si Sister Neri. So, virus. Kaya dahil wala siya, may kukwento po ako. Actually, ayaw niyang pakwento eh. Pero ikukwento ko na rin. Actually, kinuwento ko sa kanya, tapos pinasagot niya ako kung ano yung sagot ko. Ito po, sabi daw, kapag ang babae ay hindi masyadong maganda at nakapag-asawa siya ng gwapo, ang tawag po doon, swerte. Bagamat hindi tayo naniniwala sa swerte, yun daw ang tawag. Kapag daw ang babae ay kapag ang lalaki ay hindi masyadong gwapo, tapos nakapag-asawa ng maganda, ang tawag doon ay tsamba. Kapag naman ang lalaki daw hindi masyadong gwapo at ang babae hindi masyadong maganda, ang tawag daw po doon ay kapwa ko, mahal ko. Tingnan nga po ninyo yung asawa nyo. Kayo po ba'y sinuwerte? Nakatsamba? O kapwa ko, mahal ko? Tinanong ako si Sister Neri, sabi niya, ano sagot mo? Sabi niya, kapwa ko, mahal ko. Sabi niya. Ayaw niyang pumayag. Sabi, gusto niya, nakatsamba. Pastor Edwin, nakatsamba ka ba? O nakatsamba ba si Sister Helen o sinuwerte siya? Praise the Lord. So, today, sabi nga po ni Jonathan, today is the last Sunday of August at sumisilip-silip na po si Jose Marichan. At sa susunod na linggo, lalabas na po siya at maririnig na po natin ang kanyang pagkanta. But ngayon, pagpatuloy po natin ang ating tema, 2024 theme, Enjoying Intimacy with God. At ang ating third quarter na pinag-aaralan ay Knowing Jesus in an Experiential Way. Sabi nga ni Madam Noy, ChatGPT po yun, Madam Noy, Tagalog ng Knowing Jesus in an Experiential Way, ang makilala si Jesus sa isang makakarnasang kaparaanan. Yun po ba yung sinabi ninyo? Alam po ba ninyo, yun po yung naisin ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Ang maranasan natin siya. Amen? At mararanasan lamang natin siya kung patuloy po natin siyang makikilala sa buhay po natin. At makikilala lang po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng kapahayagan ng Kanyang salita. Kaya ipagpatuloy po natin ang pag-aaral natin sa pagkilala kung sino ang Panginoon sa buhay natin. At actually po, ang topic ko ngayong umaga ay sabi ko nga kay Pastor Chris no Sunday, parang ikaw yung John the Baptist ng message ngayong linggo, sabi ko. Kasi sabi ko, parang inihanda mo. Ano sila? Magkadugtong. Kaya mahaba na po yung sinabi ni Pastor Chris, kaya konti na lang po yung aking sasabihin. Maigsi na lang po ito, dadagdagan na lang po ni Pastor. Kaya ang topic ko po ay Jesus
my King. Jesus, my King. May isang pangyayari po sa bansang Israel, particularly sa Jerusalem, ang ikinuwento o isinalaysay ni Propeta Isaias sa pamamagitan ng tula. At ito po ay nasusula sa Isaiah 52. Sabi po ni Propeta Isaiah na ang Jerusalem daw ay sinakop ng Babylonia at winasak po nila ang templo at binasak po nila ang syudad. At pagkatapos po nito, karamihan doon sa mga nakatira sa Jerusalem ay dinala po nila sa Babylonia upang gawing bihag. May mga ilang naiwan po doon sa Jerusalem. At sabi nila sa sarili nila, sabi nila sa bawat isa, ano ang nangyayari sa atin? Bakit nangyayari sa atin ito? Inabandon na ba na tayo ng Diyos? Sabi nila. Actually, sinagot sila ni Propeta Isaiah, sabi niya, ang nangyari sa Jerusalem ay hindi kagustuhan ng Diyos. Bagkus ito ay sarili nilang kagagawan sapagkat hindi nila kinilala ang Diyos, hindi nila pinagkatiwalaan ng Diyos po nila, ng Diyos ng Israel, hindi sila lubusang kumilala, sa halip ang pinaglingkuran nila ay yung mga Diyos-Diyosan ng kanilang karatig bansa. Kaya ang nangyari sa kanila ay mismong kagagawan nila sa kanilang bansa. Subalit doon sa muog ng Jerusalem, may natitira pa at may nakatayong isang tagabantay. At habang nakatayo yung tagabantay, sabi ni Isaiah, may papalapit na isang mensahero. At ang mensaherang ito ay sumisigaw. At ang sinisigaw po niya, good news, sabi niya. At sabi po sa Isaiah chapter 52, verse 7, Isaiah 52:7, sabi niya, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. Bakit maganda yung paa ng mensaherong yon? Bagong pedicure po ba siya? Hindi. Kasi tumatakbo siya mula sa mga bundok, di ba? Maganda ang kanyang paa sapagkat ang dala niya ay mabuting balita. At ang dala niya ay magandang balita. At ano yung magandang balita na dala niya? Your God reigns. Despite dun sa distraction ng Jerusalem, may magandang balita na dala yung mensahero. At ang magandang balita niya, your God reigns. Nagahari pa rin ang Diyos ng Israel. Pinag-uusapan po itong salitang good news. Actually, sa Old Testament pa lang, ay nandun na yung salitang good news. Subalit, amen, ano kaya ang iniisip ng mga propeta nang isulat nila yung salitang good news na yan? Ano ang gusto nilang sabihin? Sabi po, ang good news mo actually ay nanggaling sa Hebrew verb na biser, at saka sa kanyang noun ng besora. Ang dalawang yan, ang ibig sabihin po ay good news. At ano ang klaseng news? Anong klaseng news? It is a national news or royal announcement about the reigning king. Naalala ko si Haring David sa 2 Samuel chapter 18 na pagkatapos ng pakikipagbaka o pakikipagdigma ng kanyang mga tauhan, sila po ay umuwi. At yung mensahero ay may biser. At ang narinig ni Haring David ang biser, yung national news o royal announcement. At ang biser ay ganito, the king still reigns in Israel. Sapagkat sila'y nanalo, sila'y nagtagumpay, hindi natalo ang hari pa rin, si Haring David pa rin, ang nagahari sa Israel. At nung mamatay na po si Haring David, ang pumalit po sa kanya ay si Haring Solomon. Kaya naman sa 1 Kings chapter 1, sa inaugurasyon, so inauguration po ni Haring Solomon, ay mayroong ipinalabas na besora. Hindi po basura, no? Besora. Na ang nilalaman ng besorang ito ay national news or royal announcement, we have a new king in charge. Mayroon na tayong bagong hari na mamamahala sa bansang Israel. Subalit pagkatapos po ng paghahari ni Haring Solomon, yung mga haring sumunod sa kanila ay hindi naging mabuting hari. Yes, may mga mabuting hari na naghari sa Israel, sa Jerusalem, sa Judah, pero karamihan sa kanila ay hindi nila kinilala ang buhay na Diyos. Karamihan sa kanila ay naging masamang hari. Ang sinamba nila ay yung mga Diyos-Diyosan ng kanilang karatig lugar. Kaya naman ang puso nila ay nadimlan, naging maitim ang kanilang mga puso,
At ang mga balaki nila ay hindi naging tama sa harapan ng Diyos. Hindi nila kinilala at pinaglingkuran ang Diyos ng Israel. Kaya naman ang nangyari po sa kanila, nahati po ang bansang Israel. May konting history po tayo. Nahati po ang bansang Israel. Ito po ay ang Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom po ay tinatawag na Israel. May 10 tribo po dyan. At ang Southern Kingdom naman po ay tinatawag pong Judah. May 2 tribo po dyan. So, subalit ang 2 tribong ito, bagamat kahit sila'y nahati, sinakop pa rin po sila ng ibang bansa. Sa panahon yun, ang Assyria, ang isa sa makapangyarihang bansa, ang sinakop po niya ay ang Israel o yung Northern Kingdom. At ang isang makapangyarihang bansa din sa panahon yon ay ang Babylon o Babylonia, at sinakop po niya ang Judah o Huda, ang Southern Kingdom. Kaya naman dahil sa pangyayaring ito sa bansang Israel, ang sabi ni Isaiah, darating ang araw, ang Diyos ng Israel ay magtatayo ng isang hari, maghihirang ng isang hari. Kaya naman sa New Testament po, dumating ang ating Panginoong Yesus. At ang good news po sa New Testament ay galing po sa Greek New Testament na euangelion. Ito po ay compound word na you at saka angelion. Ang ibig sabihin po ng you ay good at angelion ay announcement. Kaya pala yung tawag dun sa kapag may namatay, ang tawag ay eulogy. Eulogy. Ang ibig sabihin ng you ay good at logy ay words, good words. Kaya kapag may eulogy, walang nagsasalita ng masama dun sa namatay. Puro maganda. Kasi nga eulogy eh. So euangelion, you good angelion announcement. O yung tinatawag po natin, alam natin sa panahon ito na gospel. At ang euangelion na ito, ang ina-announce ng ating Panginoon. Ang euangelion na ito ay patungkol sa paghahari ng Diyos, patungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit hindi lang siya ang mensahero ng kaharian ng Diyos. Siya ang hari sa kaharian na sinasabi po niya. Siya ang king ng kaharian na ina-announce ng ating Panginoon. Kaya bilang hari, ipinakita niya, dinemonstrate niya kung ano ang kaharian ng Diyos. Ipinakita niya ang paghahari ng Diyos. At ipinakita niya at inintroduce niya ang kanyang sarili bilang isang hari. Amen? At alam niyo po ba sa mga Israelitang nakakaalam sa Tanak? Alam niyo po ba yung Tanak? Ang Tanak po ay Old Testament writings na mula sa Genesis hanggang sa mga panulat ng mga propeta. Alam po nila kung saan manggagaling ang hari na magliligtas sa bansang Israel. Actually, sa Genesis 49:10 pa lamang, ay ibinalita na kung saan tribo manggagaling ang haring magliligtas. Sabi po niya, Genesis 49:10, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler stop from between his feet, until he comes to whom it belongs. And to him shall be the obedience of the peoples. Ang scepter po, gaya po ng korona, gaya po ng kapa at trono, ito po ay simbolo ng isang hari. Alam niyo po ba yung scepter? Parang yung mahabang baston na dala ng Haring Oros. Alam niyo ba yung Haring Oros? Hindi po yung Haring Bastos, no po, yung Haring Oros. At dala po niya yon bilang simbolo ng hari. At sabi po ng Genesis 49:10, bakit po ba nasulat yung Genesis 49:10? Ito po, bago po mamatay si Jacob o si Israel, pinatawag po niya isa-isa ang kanyang mga anak upang pagpalain. At kay Huda, na lumapit si Huda, ito ang kanyang sinabi, the scepter shall not depart from Judah. Ibig sabihin ng scepter, paghahari o pamumuno, na hindi hihiwalay ang pamumuno sa tribo ni Huda. So, ibig sabihin mga kapatid, mayroon na po tayong hint, mayroon na tayong clue, na ang tagapagligtas na hari ay manggagaling saan? Sa tribo ni Judah o ni Huda. Ang kakontemporary po ni Isaiah na propeta na si Prophet Jeremiah ay lininaw po niya kung saan manggagaling ang ng hari. Sabi po niya sa Jeremiah chapter 23 verse 5, sinabi pa ng Panginoon, darating ang araw na paghahariin ko ang isang hari na matuwid mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may karunungan at paiiralin niya ang katwiran
at katarungan sa lupaing ito. Hindi lamang natin napansin na ang hari ay manggagaling sa tribo ni Juda, kundi lininaw po ni Prophet Jeremiah na ang hari na darating ay manggagaling sa angkan ni David. Amen. Marahil sa pagsasalita ko pong ito ay mayroon na tayong clue na ang binabanggit ko ay ang ating Panginoong Yesus, di ba? Ito po ay kinonfirma at pinatotoo ng anghel na nag-announce kay Maria na siya'y magdadalang tao sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya malinaw po ang sinabi sa Luke chapter 1 verse 32. Ano po ang sinasabi sa Luke chapter 1 verse 32? Magiging dakila siya. Sinong siya? Si Jesus. At tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Malinaw po ba? Amen. Kaya nga naman doon sa genealogy ni Jesus o yung lineage ni Jesus, sinulat po ni Matthew na si Jesus ay mula sa angkan ni David at si David ay mula sa angkan o sa tribo ni Juda. So si Jesus galing kay David, galing sa angkan ni Juda. So isang linya po sila, isang malinaw mga kapatid na pagpapakita na ang haring magliligtas sa Israel, ang katuparan nito ay ang ating Panginoong Yesus. Siyang haring dumating sa bansang Israel, pero hindi nila kinilala sapagkat ang hari na inaasahan po nila ay isang tipo ni David. It is a type of David King na isang mandirigma, isang hari na makikipaglaban, isang hari na lalaban sa mga kaharian at sasakop sa kanila. Itatayo niya ang kaharian sa Jerusalem at uupo sa kanyang trono. Type of David ang kanilang inaasahang hari. Yes, ang dumating na hari ay isang tipo ni David sa ibang aspeto, gaya ng siya ay malapit sa puso ng Diyos at siya ay kinakasihan ng Banal na Espiritu. He was anointed ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. At ito yung patotoo ng Panginoon sa kanyang sarili. At ito rin ay sinulat ni Isaiah. Kung hindi po ako nagkakamali, ito ay nasa Isaiah chapter 61. Sabi po niya, binasa po ni Pastor Chris ito at ipinaliwanag noong linggo, kaya babasahin ko na lang po sa Tagalog. Sa Luke chapter 4, verse 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha. Yun na naman, ang magandang balita, good news, the Evangelion. Ano yung Evangelion? That the Lord reigns. Ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, at siya ang hari sa kaharian na kanyang binabanggit. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makaakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus bilang hari ay kabaligtaran doon sa mga haring kanyang nadatnan at sa mga naunang hari sa kanya. Kabaligtaran po ang kanyang pamumuno. Siyempre, alam po natin, ipaniliwanag na po ni Pastor Chris, na hindi sa laman, sa pamamagitan ng laman, nagahari at nakikipagbaka ang ating Panginoon. Ito ay sa spiritual na mundo. Kaya nga naman, mga kapatid, paano pinatunayan o paano naging hari ang ating Panginoon Yesus sa Israel at sa buong mundo? Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay na ang motivation niya ay pag-ibig sa bawat isa. Alam na po natin yan. Kaya naman, dun sa krus, ito ang nagsilbing rescue mission ng langit para sa tao. Bakit rescue mission? Kasi ang tao, ang sangkatauhan, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. At bilang isang tunay na hari, mga kapatid, ang mga masasamang hari sa panahon nila at ang mga taong masasama na nakapalibot sa kanya, alam niya na hindi sila ang kalaban. Alam niya kung sino ang tunay na kalaban at yun ang kanyang lalabanan at yun ang kanyang pagwawagian. Kaya naman doon sa krus, ito ang nagsilbing rescue mission ng langit para sa tao na kung saan nang mamatay ang ating Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, akala ng dyablo, panalo na siya. Pero alam niyo po ba, ang magandang balita, pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. At tinalo niya ang gawa ng kaaway. Naagaw niya ang lahat ng paghahari na nasa dyablo. Bakit nagkaroon ng paghahari ang dyablo?
Di ba pinag-aralan na po natin yan? Nagkaroon ng paghahari ang dyablo sapagkat ang dominion at paghahari ay nasa tao, subalit nagpalilang ang tao sa dyablo at ang paghaharing ibinigay ng Diyos sa tao ay nailipat doon sa dyablo. Kaya nga naman nang dumating ang Panginoong Yesus, dumating na rin ang paghahari ng Diyos dito sa mundo na kung saan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at pagkabuhay na muli, nabawi niya ang lahat ng paghahari, pamumuno at kapangyarihan mula sa kaaway. Amen? At hindi lamang niya tinalo ang kaaway, tinalo niya ang kasalanan at ang bunga ng kasalanan at yan ang kamatayan. Amen? Bilang isang tunay na hari, ang ating hari ngayon ay isang matagumpay na hari. At alam niyo po ba, ang matagumpay na hari na nakipaglaban sa dyablo, nakipaglaban sa kamatayan at kasalanan, ay tinanggap na po natin sa ating mga buhay at nagahari na po siya sa bawat isa sa atin. At ngayon mga kapatid, ikaw ngayon ay kabilang sa isang kaharian na hindi natutupok, hindi nasisira, hindi natitinag, at hindi nagwawakas. Amen. At ito po yung natuklasan ko. Hindi ka lang kabilang sa isang haring hindi nagwawakas, kahariang hindi nagwawakas. Sapagkat tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ikaw ngayon ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. You are God's kingdom here on earth. Ikaw ngayon ang kaharian ng Diyos. Sa iyo nananahan ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pinagaharian ka ng Diyos. At ngayon pinagaharian ka ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi na ikaw ang nakalukulok sa trono ng iyong puso. Ang nakalukulok ngayon sa trono ng iyong puso ay ang ating Panginoong Yesus. At kung si Jesus na ang nakalukulok sa trono ng iyong puso, gaya ng panalangin ng ating Panginoon, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Di po ba? Ang kanyang kaharian ay bumaba, tinanggap natin ang kanyang kaharian, at siya ngayon ay naghahari sa ating mga puso. Amen? At ang kanyang kalooban ang ating sinusunod ngayon sa ating buhay bilang ating hari. At pinag-uusapan po ang kalooban ng Diyos. Malimit, sinasabi natin, kung luluobin ng Diyos, kung kalooban ng Diyos. Subalit ang tanong, ano ba ang kalooban ng Diyos? At paano po natin magagawa ang kalooban ng Diyos? Actually po, nabanggit na minsan ni Pastor ito, pero i-refresh ko lamang po kayo. Ito'y tinanong din ng mga alagad ng ating Panginoon. Ang tanong po nila sa ating Panginoon, Panginoon, paano po namin magagawa ang kalooban ng Ama? Yun po yung tanong nila sa ating Panginoon. Marahil sila'y umaasa ng mga kaparaanan, mga panuntunan, mga hakbangin kung ano ang gagawin nila para masunod ang kalooban ng Ama. Pero ang sagot ng ating Panginoon, para magawa ninyo ang kalooban ng Ama, manalig kayo sa isinugo niya, sabi ng ating Panginoon. So obviously, ang sinugo ng Ama ay siya. Para na rin niyang sinasabi sa bawat isa kanila, para magawa ninyo ang kalooban ng aking Ama, manampalataya kayo sa akin. Amen? At sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, tinanggap nga natin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ngayon ang nangunguna sa puso ng bawat isa sa atin. At nasusunod na po natin ang kalooban ng Ama. At actually, tinanggap na po natin ang kalooban ng Ama. Bakit? Ang kalooban ng Ama ay si Jesus. Amen? Jesus is the will of the Father. At nung nanampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus, nagagawa na po natin ang kalooban ng Ama. Bilang hari, amen, yung mga bagay na nagagawa po natin ngayon sa panlabas, yung mabubuting bagay na ginagawa po natin, yun ay bunga lamang ng pangunguna, paglilid, paggabay ng hari na nananahan sa iyong puso. It is the leading of the true king na nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Siguro masasabi ng ilan, ay parang hindi pa rin naman naghahari ang Panginoong Yesus sa panahon natin. Naghahari pa rin yung mga may kapangyarihan, may yaman, at yung mga ilang tao na nasa posisyon. Napakaganda nung inawit ni Alin. All positions, all dominions, di ba? Ay nasa Panginoon na natin. Yun po yung akala ninyo. Pero ang totoo po, ang lahat ng pamamahala ay nasa Panginoon na. Naalala ko po ang Philippians chapter 2. Sabi ng Philippians chapter 2, si Jesus bagamat na siya'y Diyos,
Hindi niya ipinilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus ang kanyang ginawa, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. Siya'y nagkatawan tao at sumunod sa kalooban ng Ama. Sumunod siya sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan. Kaya nga naman, itinaas siya ng Panginoon at binigyan ng pangalan ng higit pa sa kanino mang pangalan. Siya'y nilulhati ng Ama, siya'y pinarangalan ng Ama. Bakit? Sa Philippians chapter 2 verse 10, sabi niya, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Amen. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Amen. At lulubusin pa ng Panginoon ang kanyang paghahari. Sabi ko nga nung nag-preach ako nung nakaraan, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa at mararanasan po natin ang paghahari ng Diyos. Na ngayon, naghahari na sa puso natin. But literally, mararanasan natin ang paghahari ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. At lulubusin ng Panginoon ang kanyang paghahari sa bawat mananampalataya sa buong mundo, lalo tigit sa mga kumikilala sa Kanya. Kaya nga naman, ang sabi po ng Pahayag 19, ilan po muna ako dahil mahaba-haba ito. Nang bumukas ang langit, narito at nakita ko ang isang puting kabayo at ang nakuporoon ay tinawag na tapat at totoo. Siya ay humahatol at nakikipagdigma ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. Sa kanyang ulo ay nakasuot ang maraming koronang panghari at nakasulat ang kanyang pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. Siya ay nakasuot ng isang kasuotang tinubog ng dugo. Ang kanyang pangalan ay Salita ng Diyos. At ang mga hukbo sa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo. Sila ay nakasuot ng kayong lino na maputi at malinis. In verse 15, sabi niya, at isang matalim na tabak ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sunugatan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. Siya ay magpapastol sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ninirakan niya ang pisaong ubas ng kabagsikan ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And in verse 16, sabi po niya, at sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Jesus is the King of Kings and Jesus is the Lord of Lords. At ang magandang balita, kapatid, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay tinanggap mo na sa iyong puso. Pinaghaharian ka na nga ng Diyos ngayon. Kung saan po ako nagsimula, ay doon din po ako magtatapos. Pastor kakuyad na yari na po. Ang sabi po ni Isaiah, doon sa Isaiah 52, doon sa tula, di po ba may tula na akong binanggit kanina? Na yung tagabantay ng muog ay may nakitang mensahero na nagsasalita, good news, sabi niya, di ba? At ano yung good news? The Lord reigns, naghahari na ang Diyos. Amen. At pagkatapos nito, ano po yung nangyari sa verse 8 up to the following verses? Lumundag sa tuwa ang tagabantay ng muog. Siya ay umawit, siya ay sumamba sapagkat magandang balita ang kanilang natanggap. At ang magandang balita ngayon, despite of the destruction of Jerusalem, nabalitaan nila na hindi sila inabandonan ng Diyos. Hindi sila iniwan ng Diyos. Nagahari pa rin ng Diyos sa kanila. At darating ang araw, ang pisikal na paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng isang hari ay mararanasan ng bansang Israel. Ito ang nagpasaya doon sa tagabantay ng muog. Kaya siya'y sumamba sa Panginoon. Kaya kapatid, ngayong umaga, mayroon bang wasak sa buhay mo ngayon gaya ng Jerusalem? Mayroon bang broken? Mayroon bang pangyayari sa buhay mo? Nasa kasalukuyan ka lang kalagayan na yan, ikaw ay may sakit. Ikaw ay may problema sa pamilya. Kapatid, narinig mo ang magandang balita ng Diyos ngayong umaga at tinanggap mo ang magandang balita. Ang Diyos ay naghahari na sa buhay mo. At ito ang tagumpay ni Kristo. Nagtagumpay na si Kristo. Kaya ngayon, pwede kang mamuhay ng matagumpay
Pwede kang mabuhay ng mapayapa at tahimik sapagkat ang haring tinanggap mo ay isang haring mananagumpay. At siya'y kumikilos at gumagawa sa buhay ng bawat sa atin. Let God reign over our heart, over ourselves, over our family, over our business, over our finances. Kaya amen. Kaya mga kapatid, ang pagsamba na ginawa ng tagabantay ng tore ay isang paraan ng pagkilala kung sino ang sinasamba niyang Diyos, kung sino ang sinasamba niyang hari, kung sinong kinikilala niyang hari. I may say mga kapatid, ang pagsamba po natin o pagpupuri ay pagkilala kung sino ang kinikilala mong hari sa iyong buhay. Kaya kung kinikilala mong hari ay si Jesus, sambahin po natin siya ngayong umaga. Amen? It is an our expression, acknowledgement, who is your king? Kung sino ang iyong hari. Kaya kung si Jesus ang iyong hari, let us worship Him in spirit and in truth. He is the King of kings. He is the Lord of lords. Hallelujah. Music ministry, awitan po natin ang ating Panginoon. Siyang hari. All dominions, all powers, all thrones ay nasa Kanya na. At siya ang makapangyarihang hari na nangunguna at nananahan sa buhay natin. Tumayo po tayong lahat at parangalan po natin at sambahin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. You are the King of kings. You are the Lord of lords. Hallelujah. You are worthy to be exalted, O God. You are worthy to be praised. We lift your name on high, O God. You are worthy to be given the highest praise and adoration. You are worthy to receive all the praises and thanksgiving. Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Orakandaya rabashande. Let us worship God. Let us worship our King. Your name is the highest. Lord. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All power and positions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels come. Holy of the ancient ones. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Yes, Holy And your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. I sing praises To your name, Yes, Lord. oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, ya Ramashanda, ya Ramakanda. For your name is great and greatly to be praised. Thank you, Lord. Narinig po namin
ang magandang balita. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa magandang balita ng iyong kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa paghahari ninyo sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, ang pag-asa ay nasa aming mga puso. Bagamat sa kasalukuyan, gaya ng Jerusalem, maraming wasak sa aming mga buhay. Pero ang magandang balita, ikaw pa rin ay naghahari sa puso po namin. Ikaw ay naghahari sa buhay namin. Ikaw ay nagtagumpay na at ang tagumpay ay nasa amin na. Kami ngayon ay namumuhay sa tagumpay at kapayapaan na bigay ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. We give you all the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Hello po. Calling all the youth or young people po, we are inviting you to our upcoming worship night this upcoming Friday po, August 30 at 5 o'clock po, dito po sa church po natin. And we are going to present po the GOD Juniors. Shoutout po sa mga kasama ko dati sa GOD, ang aming leader na si Ate Ja, Philaine, Kuya Jonathan, Kuya Ian, and of course ako po, Ate Sheng. And after this po, yung mga gusto pong mag-join sa dance ministry, you can approach me po or you can approach your GE leaders para po masabihan po ako. Thank you po. Let's go. 1, 2, hey.
you. God bless you. Abi. Hello. Hello. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Okay, salamat. Okay. Glory to God. Hallelujah. Panginoon, salamat sa ating mga GOD Junior. Malang araw po, makikita po nyo ang aking asawa, sasayaw siya. Kami dalawa. Okay. Magaling po yung asawa, sumayaw. Okay, mayayain po siya. Praise God. Nung ako po grade school, hindi po inatatanong. Ako po'y dancer. Grade 5. Grade 5. Sample, sample? Sandali. Sample o konti. Sample. Okay. Thank you so aking mga assistant. Salamat sa kanti. Okay, praise God. Thank you, Lord. Natutuparas ako. Excited po ako. Salamat sa ating mga music. Salamat po sa lahat ng mga tao nandito. Nakusali ang fire ng Panginoon na nasa ating mga puso. Hallelujah. Nakabless po, di ba? Sa mga kapatid, tayo po nagkita-kita sa ating mga soul leader, sa ating GOD. Ay, talaga naman po, no? Alam ko na lahat ng ngayon ay bunga, sabi nga ni Sir President, bunga lang ng ating intimate at pagkikilala sa ating sa ating mga buhay. Amen. Salamat din sa ating mga sa pagsalita. Hindi po siya maswerte. Siya po yung pinagpala. Pinagpala po siya. Kaya wala po sa atin, no? Sabi nga ni Sir Francis, kahit tayo po ay di naniniwala sa mga swerte, kaya ang bawat isa sa atin na may asawa na, may girlfriend, may boyfriend, at magkaroon ng girlfriend, boyfriend, parang araw, ay tayo po ay pinagpala. Amen? Walang kapamahal ko, walang tsamba lang, kundi ang lahat ay pinagpala. Kaya ako po ay pinagpala. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At purihin, Panginoon, Jesus is my King, my Lord, and my Master. Pwede pa stay yung brother. Okay? Hallelujah. At tunay nga po na sabi nga ni Thomas, no? Dahil doubting Thomas ang tawag sa kanya. Siya po ay doubting Thomas. At sa kanyang pagdududa, ang Panginoon ay lumapit sa kanya. Sabi po ni Thomas, nung ang kanyang pasok ko ng aking daliri sa pinapakuan ni Jesus na kamay, ay ako'y maniniwala. At yun ay ginawa nito ng Panginoon na ilapad niya ang kanyang palad at pinasok ni Thomas at sabi niya sa John 20:28, sinabi ni Thomas sa Panginoon, Panginoon ko at Diyos, my Lord and my God. Amen? So, sabi naman ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala na hindi nakita kaysa mga taong naniniwala dahil sa lang nakikita. Alam nyo, ang puso ng tao ay yun ang totoo kaysa yung nakikita. Hindi nyo mapapansin natin sa ating mga buhay. So, ang laman ng puso ay yun ang totoo. Kung bisang pakitang tao lang, hypocrite. Pero tayo po ngayon, ang laman ng puso, ang bunga ngayon, ang siyang ating naipapalitaw, express sa ating mga buhay. Kaya, si Thomas ay naalis ang kanyang doubt. Kaya ngayon ay kinaknalis niya sa iyong buhay na ang Panginoon, ang siyang tagabalitas, ang Panginoon ang siyang hari ng kanyang buhay.
Siya ang tunay na hari na hinihintay ng Jerusalem, no, sa buhay sa bansang Israel. No? Tunay na ang Panginoon ay kanyang tinanggap ng buong buo sa kanyang puso na siya nga ang lahat-lahat sa kanyang buhay. Siyang hari at Panginoon ng kanyang buhay. At Diyos, no? At siya po ay preach ko sa Psalm number 15, no? The one and only true God. So, tunay na ang Thomas ay ito'y kagaya natin. Kagaya natin. Na kung saan, ngayon ay kilala natin ang ating Panginoon sa Kristo o siya ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At ang Panginoon, ibig sabihin, ay yung tagabalitas siya, no? Siya ang lahat-lahat at ginawa niya ang lahat ng bagay para sa ating mga buhay. Tunay na ang Panginoon Jesus, ang siyang kinilala natin yun, sa Panginoon, na ibig sabihin na kinilala natin na siya ang ating tagabalitas sa ating mga buhay. Ang salvation ay hindi lang po yung puta ka ng langit, kundi ang salvation is complete, zoso, complete, body, soul, and spirit. Ikaw ay pinagpala ngayon na bilang ikaw ay kumikilala lang siyang Lord sa iyong buhay. Ang Lord ay sinasabi rin ng mga dictionary na siya controller. Siya ang controller. Lord, siya nga ang controller. Dahil ikaw ngayon, ang will mo ay pinasa mo sa Kanya. Naniniwala ka ngayon na siya yung Panginoon, na ang iyong tagapagligtas. Siya ngayon ay kinikilala mo, ang ay guwan na mabuti sa iyo, minamahal ka niya, walang kondisyon. Ginawa niya ang lahat ng bagay para sa atin. Yan ay kinikilala natin na tayo pinagpala, na tayo po ay pinagaling sa anumang bagay sa buhay natin, karamdaman, sa ating sakit, sa ating problema, sa ating anong problema sa buhay. Siya po yun ay ating naranasan sa ating mga buhay na siya ang ating tagapagligtas, talatang Espiritu ng ating mga buhay. Siya po ang ating kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, siya ang ating panampalataya, siya ang ating kabutihan sa ating mga buhay. Kaya po, wala tayong hanapin sa ating Panginoon. Is everything to us. At yan po, ang bunga noon ay magagawa natin anong bagay na dapat natin gawin sa mundo. Kaya ang mundo ay napakaganda na pwede nating ipamuhay dito sa mundo. Ano mga nakabilang nangyari, tayo ngayon ay mayroong nga pong kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig na tutulak sa atin kung ano ang ating pamumuhay sa araw-araw ng mga buhay. Kaya, purihin ng Diyos na ngayon ay tanggap natin na siya ang ating Lord, hari ng mga hari, naghahari ngayon sa ating mga buhay, si Jesus. Sabi nga ni Sir Francis, na kung saan ang karyer ng Diyos ay nasa atin ngayon. We are now living in the kingdom, spiritual kingdom of God, from death to the kingdom of His Son of Jesus Christ. Colossians 1:13. Kaya tayo po ngayon ay buhay na. Ang ibig sabihin ng kamatay kapag nabasabi sa Bible, iyo'y pagkahiwalay sa Diyos. But now we are alive at hindi na kailanman mamatay. Ibig sabihin ay tayo po ngayon ay hindi na kailanman hiwalay sa Diyos. Ang Panginoon ay kailanman hindi hiwalay sa iyo. Kapag ikaw naman nagpasya, nahiwalay sa iyo, nasa iyo pa siya. Dahil ikaw ay hindi pinipilan ng Diyos. Pero ang Diyos kailanman hindi kanya iwan ni pababayan man sa iyong buhay. Lagi siya kasama mo. Ano man mangyari, hindi kanya iwan, kapatid. Kaya lagi mo siya tawagin na siya ang Panginoon mo na yung buhay. Kagaya ni Thomas. Ano man ang sitwasyon, tunay siya ang Panginoon. At ma-encourage ka, ma-empower ka, magkaroon ng buhay. No, tunay na napakatakilan ng Diyos. Sabi ng song leader natin na si Jonathan, ang kanyang salita ay nasa ating mga puso. Ang kanyang salita ay tunay na ito, hindi galing sa tao, hindi gawa-gawa lang, kundi ang salita ng Diyos ay totoo. Na kung saan masasabi natin tayo intimate sa Diyos. Ito rin, dapat tayo intimate sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng intimate ka sa Diyos, Lord, gusto ko makapalapit sa iyo,
Panginoon, gusto na manarasa. Gusto na makita, Panginoon. Pero ang Word of God ay hindi mo binibigyan ng pasin. Ang Word of God at si Jesus ay isa lang siya. Jesus became Word. No? Kaya ang salita ng Diyos, gusto mo makita si Jesus, ang salita ng Diyos. Siya ang ating salamin, ang mirror ng ating buhay ay ang salita ng Diyos. Gusto mong marasa sa Jesus, ang salita ng Diyos. Gusto mong malapit sa Diyos, ang salita niya ang mahalaga. Kaya, ang salita ng Diyos, hindi mahirap intindihin. Kung patuloy mo ang maintindihan na ang salita ng Diyos ay love letter niya sa iyo. Kung ano niya kamahal. Ito'y mahugan na balita sa buhay mo. Kung paano siya nagmamahal at nag-iingat sa iyo araw-araw ng iyong buhay. Kaya, ang salita ng Diyos ay Old Testament and New Testament ay napakahalaga para sa ating mga buhay. Ito ay akdana ng Diyos para makita mo si Jesus sa iyong buhay at makita mo siya. Hindi sa intelektual, kundi makita mo siya sa iyong puso. Subukan mo, no? Kung gaano mo kaliwanag ang salita ng Diyos, kaliwanag din kung gaano ang mukha ni Jesus, ang buhay ni Jesus, because God is Spirit. Hindi mo makita ng inyong natural na mata. Pero sa magitan ng salita ng Diyos espiritual, makita mo ang Diyos na Espiritu sa iyong buhay. Amen? At sabi nga po ng awit ni Januel, Maesty at Simony, si Jesus ngayon ang ating pinapahayag at tayo mula sa kamatayan na tayo ngayon pinuhay at dahil sa kanyang biyaya, tayo ngayon ay justified, tayo ngayon ay nawalan ng kasalanan just as if wala tayong pagkakasala. Ito yung nagap natin si Jesus. Kaya huwag nang balikan ano mo yung pagkakamali kung ikaw ngayon ay malinis sa harapan ng Diyos. Kung sa mga tao ay nakikita nila ang inyong mali, pero ang Diyos kailanman wala na siyang nakita mali sa iyo. You are now righteous dahil kay Jesus Cristo sa iyong buhay. Kaya katunay na siya ay dakila. Sabi nga ni Sir Ellen na kanyang sinawi, greatly is to be praised. Siya'y karapat na papuri at ang kalawaltian ay bigay sa kanya ang lahat ng bagay dahil siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Siya ang ating hari, siya ang ating Panginoon, at siya ang ating Master. Dahil tayo kumikilala sa kanyang Panginoon, sa ating buhay bilang Panginoon. Dahil ating buhay, palakpan natin, pasalamatan na siya sa ating mga buhay. Sige po, let's worship Him. Sa bahay, hindi natin masisikaw o papuri sa Kanya. At dito sa short, ay nasisigaw natin papuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Rabba, Shakanda, Rabba, Wakanda, Rabba, Wakanda. O Rabba, Wakanda, Rabba, Wakanda, Rabba, Shanda. O salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Lord, salamat po, O Diyos. Tunay kami po ay punong-puno, overwhelmed, Panginoon, ng aming mga puso. Ang aming mga puso, puno ng kapasalamat, puno ng gratitude sa aming mga buhay. Na tunay ka na ikadakila, kulang aming salita para ikaw ay aming pasalamatan sa aming mga buhay. Lord, we give praise, we give glory in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and we will say Amen and Amen. God bless God bless you all. See you next Sunday.